at sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis sa sigaroon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig ng naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinakatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka." Ipinatatawag na niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, pagaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Cadwin Tatlong Hari. Ako po ay tubong Pateros sa Metro Manila. Ako po ay graduate po ng San Carlos Seminary sa Guadalupe. Sa taong ito ay ako po ay nag-25 taon bilang pari. At ang assignment ko po ngayon ay sa isang parokya sa Mary Name of Justice, Comembo. Yung dati po ay Makati, ngayon po ay Taguig. Doon po ako naka-assign bilang Cora Paroko. Sapagkat kamakailan ay nagkaroon po ng privilege yung isa pong grupo na sinamahan ko ay nagpaiwan po ako sa Roma para makapagbanding kasama ng ibang mga pari noon at ako po'y nakadalaw din dito sa Bologna. Sabi ko nga ay na-assign po ako dito sa Bologna 20 years ago noong ako po'y nag-aaral po sa Colegio Filipino noong 2002 hanggang 2005. At kasama ko po ngayon si Father Bong Bayaras. Siya po ay kasama ko dati po sa seminaryo sa San Carlos din bilang coordinator. Pero sa taong ito, simula po last year, ay nag-aaral po siya sa Roma ng liturgy. At nung nalaman niya ako po'y dadalaw sa Bologna, ay sabi niya, gusto ko rin makita ang Bologna. At siyempre po ay maganda po yung aking karanasan, hindi lamang sa ganda ng lugar po ng Bologna, kung hindi po sa buti po ng mga taong taga Bologna, hindi lang naman 20 years ago, kung hindi hanggang ngayon. Kaya sinama ko po siya. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para makapag-misa po sa inyong pong komunidad. Salamat po ng marami. Siguro mga kapatid, para sa ating pagninilay, kung tatanungin ko kayo, ano po ang inyong pipiliin? Isipin natin ang mga katanungan ito. Ano ang iyong pipiliin? Kung sakasakali na huwag naman sana, yung ikaw ay maging bingi, yung ikaw ay maging pipi, o yung ikaw ay maging bulag. Ano ang iyong pipiliin? Yung ikaw ay maging pipi, hindi makapagsalita, yung ikaw ay maging bingi, yung hindi ka makarinig, o yung ikaw ay maging bulag, yung hindi ka makakita. Siguro meron po tayong raising of hands. Sino ang pipiliin yung maging bingi? Taas ang kamay. Bingi.
Huwag kayong mag-alala, pag tumanda po kayo, magiging hindi talaga kayo. Sino po ang pipiliin ang maging pipi? Taas ng kamay. Alam ko na ang pipiliin nyo wala. Sino ang pipiliin ay maging bulag na lamang taas ng kamay? Sa pangalan kalagayan. Siguro napakahirap na maging bulag. Di ba? Kasi kapag ikaw ay pipi, kahit papaano, pwede kang gumamit ng sign language. Kapag ikaw naman ay bingi, kahit papaano, nakikita mo ang nangyayari sa iyong paligid, naobserbahan mo ang lahat ng mga bagay na yan. Pero ang napakahirap ay yung ang tao'y maging bulag. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino ang iyong kaharap, hindi mo alam kung saan ka nandoon, at hindi mo alam kung anong oras na ng araw o ng gabi. Hindi ko makakalimutan yung aking nanay nung siya'y buhay pa many years ago ay nagpasama sa akin sa ospital kasi siya rin po operahan sa kanyang katarata. Pagkatapos siyang operahan, yung kanyang mata po ay nilagyan ng bandage. Pero for the first time, hindi ko makakalimutan, yung nanay ko, napakahigpit ng kanyang hawak sa aking mga braso. Ang sabi niya sa akin, Godwin, hindi ako makakita. Huwag mo kong iiwanan. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Habang kami po ay nakasakay sa isang kotse, hanggang kami ay nakababa ng aming tahanan, yung kapit ng nanay ko sa aking kamay ay napakahigpit. Ang sabi niya sa akin, napakahirap pala na walang makita. Napakahirap pala na walang makita. Siguro mga kapatid, magandang ating isipin yung katauhan ni Bartimeo sa ating ebanghelyo. Isang taong bulag at walang makita. Pero siguro maganda pong ating titignan, may mga pagkakataon ating pwedeng makita yung ating mga sarili sa katauhan ni Bartimeo. Na minsan, may mga pagkakataon, tayo man ay mayroong paningin, pero may mga pagkakataon, may mga bagay na ayaw nating makita. May mga tao na ayaw nating makita. May mga pangyayari na ayaw nating makita. Kaya nga may mga pagkakataon, kahit nasa iyong harapan ang isang tao, dahil kaaway mo ang tao yun, dahil galit ka sa kanya, parang wala kang nakikita. Diba? O minsan din naman, kapag napakapangit ng nasa iyong harapan, aksidente halimbawa o trahedya, ano yung ating ginagawa? Pinipikit natin ang ating mga mata. Kapag tayo ay natakot sa isang palabas, anong ating ginagawa? Tinatakpan natin ang ating mga mata. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, si Bartimeo ay bulag. Hindi binanggit po ng ating ebanghelyo kung siya ba ay bulag. Simula nung siya ay ipinanganak o siya ay nabulag na lamang. Siguro yun po yung ating unang pagnilayan. Kamusta ka ba sa iyong buhay sa ngayon? May mga panahon ba na pakiramdam mo, ikaw din, ay parang bulag katulad ni Bartimeo? May mga tao ba minsan sa iyong buhay na yung pilit iniiwasan at ayaw mong makita? May mga pangyayari ba sa iyong buhay sa nakaraan ang pilit mong nilalayuan, kinakalimutan at pinitikit, hindi lang iyong mga mata, kung hindi ang iyong puso at isipan? Kamusta ka ba sa panahon na ngayon? Tatlong bagay po yung ating pwedeng makita kay Bartimeo. Yung tatlong bagay na ating pwedeng matutunan kay Bartimeo. Kung sakasakaling ikaw ay bulag, kung sakasakaling dumating sa iyong buhay ang pagkabulag, tatlong bagay ang ating huwag kakalimutan. Tatlong E. Yung first E is the position of Bartimaeus. Ano po ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang
bulag na nakupo sa tabi ng daan at namamalimos. Isipin po natin si Bartimeo bulag. Pero sa kanyang pagiging bulag, nasaan siya? Where was he positioned? Siya ay nasa tabi ng daan. Kasi minsan, pwedeng ang isang tao ay bulag dahil sa kanyang kapansanan o katayuan sa buhay, siya ay magpukulong na lamang sa kanyang kwarto. Pwede siya mismo ay lalayo sa kanyang kapwa. Bakit? Kasi pakaramdam niya, siya ay bulag, kaawa-awa, kahabag-habag. Pero ang maganda po sa ating Ebanghelyo sa ngayon, si Bartimeo, hindi niya inilayo ang kanyang sarili sa mga tao. Hindi siya nagsolo, hindi siya nagkulong sa kanyang silid o tahanan. At maganda na si Bartimeo ay nasa tabi ng daan. Bakit? Kasi sigurado merong makakakita sa kanya, merong makakarinig sa kanya, merong makapapansin sa kanya, sapagkat siya ay nasa may tabi mismo ng daan. Alam po natin mga kapatid na ang tawag dati sa mga alagad ni Jesus ay mga disipulo o alagad sa daan. Disciples of the way. Bakit? Kasi noong panahon naman ni Jesus, wala namang lugar kung saan sila ay tinuturuan o nag-aaral. Kung saan si Jesus habang naglalakbay sa daan, kasama niya yung kanyang mga alagad, nakikinig habang si Jesus ay nagtuturo sa daan. Pero magandang paalaala po yan sa atin. Huwag tayong lalayo sa daan. Huwag tayong hihiwalay sa ating kapwa. Huwag tayong magkukulong sa ating mga kwarto kapag dumating yung panahon o yung punto na tayo ay para bagang may pinagdalaan ng kabulagan sa ating buhay. Bakit? Kasi habang tayo ay nasa daan, meron at meron na pwede makakita sa atin. Meron at meron na pwede tumulong sa atin. Meron at meron na makakarinig sa atin. Alam po niya, may isa kong kausap na nanay, many months ago, ang sabi niya sa akin, Father, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko sa aking anak na dalagita. Kasi alam ko po siya ay mayroong depression. Pero lagi ang tanong po namin ng aking asawa sa kanya ay, anak, ano ba talaga ang problema mo? Anak, ano ba yung aming pwedeng maitulong sa iyo? Anak, ano ba yung pwede mong sabihin sa amin para maintindihan ka namin? And then biglang umiyak yung nanay. Ang sabi niya, Father, ang problema, siya mismo ang lumalayo sa amin. Gustong-gusto namin siyang tulungan ng kanyang tatay, pero hindi namin alam ang aming gagawin. Mga kapatid, firstly, position. Let us position ourselves to a place where other people can see us. Kapag tayo ay may pinagdaraan ng problema o hirap sa buhay, huwag mong lalayuan ang iyong pamilya. Huwag mong tatakasan ang iyong komunidad. Huwag kang magkukulong sa iyong kwarto. Kasi kapag ikaw ay nagsalo at lumayo sa iyong pamilya at pamayanan, mahihirapan kang makita at matulungan. Firstly, position. Sana lagi tayo nasa may tabi ng daan para habang dumaraan yung ating pamilya at si Jesus, tayo ay kanya pwedeng makita at matulungan. Pangalawang plea sa ating Ebanghelyo is the plea of Bartimaeus, yung kanyang pakiusap, yung kanyang panaghuway sa Panginoon. Nung nasabi na si Jesus ay dumadaan sa daan, ang sabi ng ating Ebanghelyo, nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-tagang Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yun ang kanyang unang sigaw, yun ang kanyang unang hiningi. Hindi hiningi ni Bartimeo na, Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, bigyan mo ako ng paningin. Ang kanyang unang sigaw at hiningi ni Jesus ay ano, mahabag po kayo sa akin. Bakit? Kasi mga kapatid, lahat tayo, umaasa tayo, kumakapit tayo, tumatawag tayo, walang iba kundi sa habag ng Panginoon.
sabi ni Pope Francis, si Jesus ang mukha ng awa o habag ng Diyos. Pero magandang maalaala po yan sa atin. Ano ba yung ating pagtingin kay Jesus? Kasi baka yung ating pagtingin kay Jesus ay isang tao, isang Panginoon na manhid. Baka ang tingin natin kay Jesus ay isang Panginoon na walang pakiramdam. Pero si Bartimeo, ano ang kanyang sinabi? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tama naman na narinig ni Jesus ang kanyang hinaing. Kaya nga ang sabi ng ating Ebanghelyo ay tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. Mga kapatid, yung habag ni Jesus ang nagpapatigil sa kanya. Yung habag ni Jesus ang nagiging daan para makita niya yung ating katayuan, yung ating pangangailangan. Kaya yan po yung pangalawang ating tingnan. Bilang tao ba, ikaw ba ay mahabagin? Kasi kapag nawala sa ating kalooban yung habag, kahit may sumisigaw, kahit may humihingi ng tulong, kahit may nangangailangan sa ating harapan, siya'y ating hindi hihintuan at mapakinggan. Pero si Jesus, lagi siyang bulat, lagi siyang bukas. Bakit? Kasi si Jesus ay punong-puno ng awa at habag. Alam po natin kamakailan si Pope Francis ay naglabas ng encyclical tungkol sa puso ni Jesus. No? Dahil sa ating panahon ngayon, talagang talamak na yung artificial intelligence. No? Parang lahat pwedeng gawin ng computer, ng internet. Pero anong sinasabi doon ni Pope Francis? Iba pa rin yung tao. Kasi yung tao merong puso. Yung tao merong pakiramdam. Yung tao meron siyang malasakit sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, kapag tinanggal mo yung awa at habag kay Jesus, hindi na siya yung anak ng Diyos. At kapag tinanggal natin yung awa at habag sa atin, hindi na tayo alagad ni Kristo. Para na tayo mga robot na lamang. Pero sa ating Ebanghelyo, yung mismo mga alagad ang nagsabi kay Bartimeo, lakasan mo ang iyong loob. Ang maganda po yung paalaala yun. Yung alagad mismo ang nagsasabi kay Bartimeo na nangangailangan, lakasan mo ang iyong loob. Kasi baka sa isang banda bilang mga alagad, tayo pa ang nagiging dahilan para yung nangangailangan ay panghinaan ng loob, panghinaan ng pananampalataya, at hindi na lumapit kay Kristo. Napakaganda pong tingnan na ngayon, napakaraming Pilipino sa simbahan ito. Pero alam po natin na ang lahat ng mga Pilipinong mananampalataya sa iba't ibang bansa ay naging mga alagad din ni Kristo para tayo mismo ang nagpapalapit sa bawat isa patungo kay Jesus. Sana huwag po tayo maging hadlang para yung ating kapwa ay panghinaan ng kalooban. Sana huwag tayo ang maging dahilan para yung ating kapwa ay mahiwalay sa daan. O kaya yung ating kapwa ay mandamig sa kanyang tiwala at pag-ibig sa Panginoon. Pero nung si Bartimeo na ay nasa harapan ni Jesus, ano ang tanong ni Jesus kay Bartimeo? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Siguro mga kapatid, kung tayo si Bartimeo at ang tanong ng Panginoon sa iyo ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano po yung ating isasagot? Kasi baka ang sabihin natin, Panginoon, alam mo naman, si Bartimeo ay bulag. Siyempre gusto niyang makakita. Pero hindi yan automatic eh. Bakit? Kasi baka sa isang banda si Bartimeo ay nasanay na sa pamamalimos sa may tabi ng daan. Sanay na siya na mayroong gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Kaya siya mismo pwede maging dependent na sa ibang mga tao at siya ay hindi na kailangan pang magtrabaho kasi mayroong tutulong at tutulong sa kanya. Pero ano ang sinasabi ng ating Ebanghelyo? Tinatanong pa rin siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Pero mga kapatid, magandang ating titingnan sa ating mga sarili. Ano ba ang gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo? Baka hindi lang magkaroon ng paningin. Baka ang gusto mo ng pagawin ng Panginoon sa iyo, magkaroon ka ng pagpapatawad, magkaroon ka ng kapayapaan,
magkaroon ka ng kaayusan sa iyong buhay. Dati meron akong nakausap ni isang babae. Ang sabi niya sa akin, Father, ang dami-dami kong galit sa aking kalooban. Galit ako sa aking mga magulang, galit po ako sa aking dating boyfriend, galit po ako sa aking mga kapatid, galit po ako sa aking mga katrabaho. Iniinti ko lamang sabihin niya sa akin, Father, galit po ako sa inyo. Pero buti hindi naman. And then ang sabi niya sa akin, Father, dami kong galit. Ang sabi niya, ang bigat-bigat po talaga ng aking kalooban. Ano po yung aking gagawin? Ang sabi ko sa kanya, alam mo, kung ano ang dapat mong gawin, simulan mong magpatawad. Kasi habang hindi ka magpapatawad, hindi mawawala sa iyo yung galit sa iyong kalooban. Mga kapatid, baka minsan, hindi natin alam mismo ano ba ang gusto natin gawin ng Panginoon sa atin. Kaya hindi yung ating hilingin, Panginoon, imulat mo yung aking mga mata. Makita ano ba yung talagang pangangailangan ko. Kasi baka maraming sinasabi yung ating kapwa sa atin na kailangan natin ayusin at baguhin sa ating buhay o sa ating ugali. Pero tayo pa rin yung in denial. Wala sa akin ang problema, nasa iyo. Hindi ako yung may kasalanan mo, hindi ikaw. Hindi ako ang dapat magbago, kundi yung asawa ko, yung magulang ko, yung kapatid ko. Sa ating Ebanghelyo, ang tanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Pangalawang plea. Ano ba yung ating pakiusap sa Panginoon? Sana mga kapatid, yung ating pakiusap ay hindi lamang yung ating nararamdaman. Kung hindi sana yung ating pakiusap sa Panginoon, ay yung ating talagang tunay na pangangailangan. Kasi iba yung nararamdaman mo lamang at iba yung talagang tunay nating kinakailangan. At pangatlo po at panghuling is the price of Bartimaeus. Nung ito ay narinig ni Jesus, ano ang sabi niya kay Bartimeo? Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Pinagaling ni Jesus si Bartimeo. Pero ano ang sabi niya sa ating Ebanghelyo? Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Maganda po yung last part na yun. Nakakita at sumunod. Kasi hindi lahat na nakakakita, sumusunod. Kasi pwedeng nakakita na, pero balik sa dating buhay. Pwedeng nakakita na, pero iniwanan na yung nagbigay ng biyaya. Pero ano po sinasabi ng ating Ebanghelyo? Ang talagang gantimpala ni Bartimeo ay hindi yung paningin. Yung talagang gantimpala ni Bartimeo dahil sa kanyang pananalig ay yung kanyang pagsunod kay Jesus. Kung mga kapatid, pinapangatlong ating tingnan, Christ. Ano ba yung gantimpala na binibigay ng Panginoon sa iyo? Maaaring gantimpala ng buhay, maaaring gantimpala ng kalusugan, maaaring gantimpala ng hanap buhay, maraming gantimpala ang Panginoon sa atin. Pero sana sa lahat ng mga gantimpalang yan, tayo ay sumusunod pa rin kay Jesus. Sana hindi yung gantimpalang yun ang nagpapaliyo sa atin sa daan at nagpapaliyo sa atin kay Jesus. Mga kapatid, baliwala ang paningin kapag tayo naman ay hindi sumusunod kay Jesus. Kasi si Jesus ang nagiging daan para ating masunod ang kalooban ng Ama. Meron po akong huling kwento. Meron daw isang guro, tinanong niya yung kanyang mga estudyante. Ang sabi niya sa kanyang mga estudyante, paano niyo malalaman na tapos na ang gabi, na umaga na? Ang sabi ng estudyante, isang guro, alam ko kung tapos na ang gabi, kapag sa harapan ko po, alam ko ang pinagkaiba ng puno ng mangga at bayabas. Kasi malinaw po yung aking paningin, tapos na po ang gabi. Ang sabi ng guro, hindi. Ang sabi ng pangalawang estudyante, guro, alam ko po na tapos na ang gabi, kapag sa aking harapan, alam ko yung pinagkaiba ng aso at ng pusa. Ibig sabihin maliwanag na tapos na ang gabi. Ang sabi ng guro, hindi. Pero ano ang sabi ng guro? Malalaman ninyo na tapos na ang gabi kapag ang tingin mo sa iyong kaharap ay kapatid. Kasi habang hindi kapatid ang tingin mo sa iyong kaharap,
ay laging gabi ang iyong buhay. Laging gabi ang iyong buhay. Mga kapatid, habang hindi kapatid ang tingin natin sa bawat isa, habang wala tayong malasakit at awa sa ating kapwa, hindi lang laging gabi yung ating buhay, kung hindi lagi tayong bulag. Tatlong P ang ating laging tatandaan kapag tayo ay dumamaan sa pagkabulag. First P, position. Huwag tayong magsosolot. Huwag tayong magpupulong. Huwag tayong lalayo sa ating pamilya at pamayanan. Mahalaga na tayo ay nasa labi ng daan. Pangalawang P, pakiusap. Sana habang tayo nakikiusap sa Panginoon, ating nababatid na ang Diyos ay puno ng awa at habag. Kasi ang kanyang ibinibigay ay hindi lamang yung nararamdaman natin, kung hindi yung talagang kinakailangan natin. At pangatlong P is the price. Ang gantimpala ng Panginoon ay hindi lamang yung biyaya. Ang gantimpala ng Panginoon ay yung tayo ay sumunod sa Kanya at mabuhay ng tama. Habang ating hindi nakikita yung ating kapwa bilang ating kapatid, laging gabi at